Ladies, nagdududa ka ba na baka merong babae yung asawa mo or yung partner mong lalaki? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga signs na ang asawa mong lalaki, partner mo, karelasyon mo, ay may ibang babae. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, whoops, disclaimer muna tayo. Itong mga signs na aking babanggitin, it can happen to anyone. So, it applies to both men and women. So, ating alamin ang mga signs na yan. Number 6, eto, yung wala na. Anong wala na? Hindi na kayo nagkakaroon ng time sa isa't isa. Yung baby time nyo, wala na. Kasi wala na siyang gana sa iyo. Talagang umiiwas siya na may mangyari sa iyo. Alam mo, kapag ang isa, lalaki or babae, ay meron na yang nagbibigay sa kanya ng kaligayahan sa labas, pagdating sa iyo, wala na yan. Zero na yan. Doon na niya nakukuha sa labas at talagang satisfied na siya doon. Kapag umuwi na siya dyan, ang gusto lang niya is matulog, magpahinga. Hindi ka niyan yayakapin, hindi ka na niyan hahalikan kasi magulo yung kanyang emotions. Distant siya sa iyo. Kung nagagawa pa niyang humalik at yumakap sa iyo, aba, ay napakatindi niya. Magaling siya. Magaling talaga siya kapag ganon, okay? Pero kapag meron ng iba yan, siguradong magsasuffer yung parte ng buhay nyo bilang magkarelasyon, yung buhay nyo sa loob ng kwarto. At yan ay yung S, okay? Magsasuffer yan. Literal na mawawala yan sa inyong dalawa. Sa kanya, walang problema. Pero sa iyo, mawawala na yung bagay na yon. So, ayan po, ang number 6. Number 5, ito, yung hindi mo mahagilap, bigla mo siyang tawagan, biglang out of coverage, or hindi mo talaga ma-reach. Maaring yung cellphone niya ay pinatay niya, or in-off niya yung kanyang connection, yung kanyang internet. Kaya, hindi mo siya mahagilap. Alam mo, tapos ang idadahilan niya, wala siyang data, wala siyang load, or napunta sila sa lugar na walang connection. Ang dami-daming dahilan. Sa panahon pa ba ngayon, mawawalan ng internet or mawawalan ng data? Nako, lumang tugtugin na po yan. Unless na yung lalaki ay nasa kabundukan, nasa napakalayong lugar, sinasadya nila yan, okay? Sa mga panahon na hindi mo siya mahagilap, yun na yung panahon na magkasama sila ng kanyang kalukadidang. Okay? Yun na. Yung mga oras na sila na ay nagtatampisaw. Kapag madalas na hindi mo siya mahagilap, kasama niya yung kanyang babae. Promise. Number 5. Number 4. Eto, yung iba ang ikinikilos niya. Alam mo, ang taong may ginagawang kalokohan, marami ang magbabago sa kanya. Hindi lang sa kanyang itsura, pati sa kanyang asal, pakikitungo sa iyo. Talagang magbabago yan at mapapansin mo yan kasi maninibago ka sa kanya, di ba? Kahit sabihin natin na napakagaling nilang magtago, napakagaling nilang magkunwari, meron pa ring lalabas at lalabas sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang pakikitungo. Yun eh. Kasi kapag meron na yang iba, unconsciously, kapag umuwi siya sa iyo, hindi niya napapansin na nagiging distant na rin yung pakikitungo niya. Kahit pipilitin niya na gawin yung dati niyang ginagawa, parang iba na, di ba? So ikaw na bilang partner niya, mapapansin mo lahat yan, okay? Kaya talagang walang maililihim kapag ganyan. Kapag matalas ka, magaling kang makiramdam, at talagang observant ka na babae, malalaman mo sa mga galawan, kilos, pakikitungo ng lalaki sa iyo, okay? So ayan po, ang number 4. Number 3, eto, yung merong nagbabago sa kanyang appearance or itsura. Eto na, yung mapapansin mo na siya ay talagang nagpapapogi or bigla na siyang nag-aayos ng sarili. Okay? Ramdam mo yan kasi nakikita mo. Dati-dati naman, yung mga pananamit niya, normal lang sa araw-araw niyang ginagawa sa napakatagal na panahon. Tapos ngayon,
bigla-bigla na siyang nag-upgrade ng kanyang pananamit, ng kanyang itsura. Talagang napansin mo na talagang nagpagupit pa, di ba? So lahat-lahat yan, kapag sudden ang changes ng kanyang physical na itsura, sigurado yan na meron niyang pinaghahandaan, meron niyang pinapupugihan. Ang tao ay meron ulit yang bagong karelasyon, bagong prospect. Yan ang mga ginagawa, di ba? Babae at lalaki, nagpapaganda, nagpapapogi, nagpapaparlor, nagpapagupit, namimili ng bagong damit. Lahat ay talagang upgrade sa kanyang itsura. Okay? Kaya, kung napansin mo yan sa lalaki, sigurado na meron niyang babae. Malaking red flag po yan. Okay? So, ayan po, ang number 3. Number 2, ito, yung pagbabago ng kanyang work schedule or yung bigla-biglang nagkakaroon siya ng mga kung ano-anong extended work hours. Maaring magkaroon niya ng overtime daw or biglang tinawag daw ng kanyang boss na may ipapagawa or napapansin mo na ang aga-aga niyang umaalis at madalas din na late na siyang umuwi. Dati-dati naman ay hindi, di ba? Yung mga ganyang mga napapansin mo, valid lahat yan. Sigurado na meron niyang ginagawang kababalaghan. Kasi yung pabigla-biglang mga schedule na yan, madalas ganun talaga. Gumagawa yan ng paraan para magkaroon sila ng time doon sa kanyang chika babes. Okay? So, kapag lagi ng ganyan, nako, kausapin mo na yan, sigurado. Or hulihin mo siya. Kapag magaling ka sa ganyang bagay, mahuhuli at mahuhuli mo yan. Okay? Doon pa lang sa pagsasabi niya, na meron siyang overtime. Yung mga ganyang bigla-bigla ang nagkakaroon ng bagong work schedules, red flag yan, okay? Yan ay mga classic na examples or alibi ng mga lalaking gumagawa or ng bababae gumagawa ng kalokohan, okay? So, ayan po, ang number 2. So, at number 1, ito yung phone behavior. Alam mo, ito na ang pinaka-obvious na sign na lahat ng mga gumagawa ng kababalaghan ay nandito na lahat sa telepono. Kaya dito pa lang ay marami ka nang makikita. Marami ka nang pwedeng mahuli sa kanyang asal, ginagawa sa kanyang telepono. Ang mga kalokohan, kababalaghan, pagtataksil, lalong-lalo na sa usaping relasyon, madalas nag-uumpisa at nangyayari yan sa telepono. Kaya, kapag napapansin mo yung partner mong lalaki, ay iba ang kanyang mga kilos. Kapag hawak niya ang kanyang telepono, mataas ang tsansa na meron niyang ginagawang kalokohan. Most probably, yan ay merong babae. Example na lang, yung sobrang malihim pagdating sa cellphone, yung paglalagay ng password. Hindi ko sinasabi na huwag maglagay ng ganyan. Pero dapat kapag hiningi mo yung password niya, ibibigay niya kasi magkarelasyon kayo. Hindi mo pwedeng sabihin na privacy ko ito. Naku, kalokohan. Yung mga nagsasabi na privacy daw. Yan ay mga linyahan ng mga taong merong ginagawang kalokohan. Privacy nyo. Naku, huwag kang maniwala dyan. Okay? At ito pa, yung mga kapag may kausap siya sa telepono, lumalayo yan. Or bumubulong yan. Or kapag napansin mo siya na kapag meron siyang kausap, meron siyang tinetext, makikita mo sa mukha niya kapag yan ay masaya, ngumingiti, di ba? Tapos kapag lumapit ka sa kanya, biglang lalayo or iiiwas niya yung telepono or i-off niya ang kanyang phone. So, ang mga ganyang asal at kilos pagdating sa cellphone, lahat yan ay red flags na ang partner mong lalaki ay may ginagawang kalokohan. Basta alam mo na kung medyo kakaiba siyang kumilos pagdating sa telepono niya, alam mo na ang ibig sabihin niyan. Number 1, 2,000 years later. So, ayan po ang ilan sa mga signs na ang lalaki ay meron ng babae. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.